Kada taon, isang beses lang masisilayan ang ganda nito at 5 araw lang tumatagal sa kagubatan. Bihira, pero tila swinerte kami. Nandito na siya. Samantala, ang halamang ito, kahuwig ng isang pitchel at kaya raw nitong sumalok ng halos 1 basong tubig. Pero hindi lang ito basta halaman. Dahil sa loob nito, naninirahan ang makukulay at malilit na insekto. Woo! I love it, yung lugar natin ngayon. Simula ng ating pagtitrek. New place, high altitude, we expect different looking wildlife. Sa lugar na ito, para kaming maliliit na nilalang. Pakay naming matuntun ang mga halaman na minsan lang sa isang taon kung magpakita at tahanan umano ng mga maliliit at kakaibang insekto. Wow! Look! Look at this! So pink! Ang bababa ng mga bulaklak dito. Ang ganda. Ang ganda ng blooms niya. Oh. Wala siyang odor. Maya-maya pa, mukhang kailangan naming huminto sa gitna ng kagubatan. Sir, ano yun? Ano nangyari? Baka warning ano lang yan siguro, sir? Itong lugar na ito, hindi siya masyadong napupuntahan. That's why may mga escort tayo. Ayan, patuloy na kasi nawala na yung putukan. Inabot kami ng halos 5 oras sa paglalakad. Matuntun lang ang kumpul-kumpul na pitcher plant. Ito na yung hinahanap natin na pitcher plant. Ayun oh, pasukin ko na dito. Ayun oh, mga tuyo na. No wonder, hirap tayong hanapin kasi patapos na yung kanilang bloom. Walang tiyak na kondisyon kung saan tumutubo ang pitcher plant. Pero madalas daw itong makita sa mga kagubatang hindi pa umano sira. Not known ang kalinga for, especially yung balbalasan, for pitcher plant. In fact, sa ating Coast Digital Flora of the Philippines, wala pa dyan nakalagay na kalinga. Ang pitcher plant kaya umanong kumain ng mga insekto. Carnivorous yan. And ito, nakita natin medyo natutuyo na. Brown na siya, no? So, may laman pa rin tubig. Ito naman yung fresh pa, no? Hindi pa siya natutuyo. And ang ganda, you look at the lips, it's reddish, and then this is the lid. And let's see, yung laman. Ooh! Merong insect na natrap sa loob. Wow! Look at that! Ang likot-likot na mga laman ng pitcher plant na ito. Kasi mukhang monster. So, busog na busog yung mga pitcher plant dito, kaya ang gaganda nila. So, dyan sila kumukuha ng nutrients sa mga nadadigest nila. Hindi lahat ng mga insekto rito pagkain ng pitcher plant. May ilan na nakikitira na. Ang beetle na ito, naabutan naming hirap umakyat palabas ng halaman. Habang ang ilan, pinipiling maiwan at magpahinga. Ang mga linta naman, dito na nagpaparami. Malapit na ata tayo dun sa nag-bloom na rafflesia. And I'm really excited. Kapansin-pansin ang naglalakihang mga puno. Bunga raw ito ng masigasig na pagpapantay ng tribong Banaw sa kanilang protected area. Solid! Look at this, how tall this tree fern is. Ang ganda niya. No? Siguro nasa mga 25 feet ang taas ng tree fern na ito. Refreshing. So, this is it. Yung rafflesia na hinahanap natin. Kung anong ganda ng bulaklak nito. Ganong kahirap
ganun kahirap para mahanap siya. Ito yung mga tinatawag na kiss the knee. Ang dulas ng lupa, malambot. Nandito na tayo, finally! Oh my gosh! Wow! Kakaibang saya yung nararamdaman ko para makita itong Rafflesia. Nandito na siya. Wow, look at this, huh? The Rafflesia. I've been with Born for 18 years. And this is my first time to see a full bloom, non-wilting Rafflesia. Hindi lang basta Rafflesia ito, no? Ito ay endemic dito sa Kalinga. Kaya nung na-discover ito, pinangalanan nila ito ng Rafflesia banawana. Ang Rafflesia ay isang uri ng parasitic plant. Nabubuhay ito sa pagkuha ng sustansya mula sa host plant kung saan ito nakadikit. Kilala rin ito sa napakatapang na amoy na ginagamit nito para makaakit ng mga insekto. Usually, matagal na yung 7 days na naka-bloom. Ika-5th day, mag-unti-unti na siyang mangingitim. Kaya, napakaliit ng window of time para mo ma-observe yung isang blooming Rafflesia. Kaya kung nakakita ka ng Rafflesia in bloom, napakaswerte mo na. Sa Pilipinas, mayroong 15 species ng Rafflesia. Karamihan sa mga ito nabubuhay sa mabababang parte ng kagubatan. Kaya kakaiba raw ang species ng Rafflesia na aming nakunan ayon sa mga eksperto. Maraming mga pagkakaiba. Una, siyempre yung locality. Itong banawana, sa Kalinga lang makikita. Karamihan sa mga Rafflesia, sa mababang elevation lang. Itong Rafflesia banawana na nakita nga sa Kalinga, 1,300 plus siya. And then of course, morphology. No, tingnan natin yung laki na itong Rafflesia banawana, isa ito sa pinakamalaki. Kahapon, boots pala. Pero ngayon, nag-bloom na siya. Ano pa, very musky pa ang smell niya, no? Pag umamoy na siya in a few days, ano siya ng amoy na parang nabubulok, so it attracts the carrion fly. Parasitic nga pala ito, no? Tubo-tubo siya sa mga area kung saan nakikiagaw siya ng nutrients sa mga ibang halaman. Nanganganib ng maubos ang mga Rafflesia dahil apektado raw ang pagtubo nito sa pabago-bagong klima at pagkasira ng kagubatan. Carrion flies ang primary pollinators ng Rafflesia. Ito rin ang unang pupunta sa Rafflesia kapag nangangamoy na ito. Sa bagong bloom na Rafflesia, mayroon kaming nakitang cricket o kuliglig na tila naghahanap ng pwesto. Samantala, ang gagambang ito nagawa pang maglambitin sa loob ng Rafflesia. Species kasi sa ecosystem, may kanya-kanyang role yan. Maaring hindi pa natin alam yung benepisyo niya sa tao, pero definitely may benefit siya sa ibang biodiversity within that ecosystem. Sa ganda ng kagubatan ng Balbalasan-Balbalan, binansagan ito ng mga eksperto bilang Green Heart of Cordillera. Kasi geographically, yung Kalinga is nasa center of the Cordillera Mountain Range. Kaya siya yung heart. Green kasi alam natin, ito yung very known, no? Exceptional yung diversity dito. At dito, ang dami pa dito, mga old growth forest. Na? And we thanks the Banao for that. No? Sila talaga yung Banao tribe, sila talaga yung nag-protect niyan. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.